Sino nga ba si Hezekiah tsaka si Rabshakeh? Makikita natin yan sa Isaiah chapter 36 and 37. O di ba guys, yung previous na itinuro ko sa inyo kung paano tayo lalago sa salita ng ating Panginoon. Make it sure, kahit meron tayong naririnig na messages, na preachings, make it sure, sana mabasa nyo mismo sa Bible ninyo yung mga naririnig natin. Kasi meron siyang dinadagdag na discipline sa atin para mas maintindihan natin yung message ng Panginoon. Kagaya ngayon, itong i-share ko sa inyo, ito yung message na tinanggap ko mula dun sa story. Pero kapag kayo, nagkaroon kayo ng time to meditate the Word of God, this story on your own, ay, nako, maniwala kayo, may another message na ibibigay sa inyo ang Panginoon. Pero guys, summarize na to, hindi na natin siya babasahin ng buo. Isasay ko na sa inyo yung background ng kwento kay Hezekiah at kay Rabshakeh. Okay? Nung panahon na yon, ang Assyria ay nasakop ang lahat ng mga city na may pader sa Juda. Okay, nung panahon kasi guys, yung bansang Israel, hindi siya isang bansa na lang. Na-split din yan, yung bansang Israel. At nagkaroon ng Southern Kingdom and Northern Kingdom. Ipinadala ng Assyria si Rabshakeh kay Haring Hezekiah upang magbigay ng mensahe. Okay, si Hezekiah guys, siya yung king ng Judah. Okay? Yung bansang Israel, other half ng Israel, nasakop na ng Assyria. Yung Judah na lang, the other half ng Israel ang hindi pa nasasakop ng Assyria. So ngayon, unti-unti na silang sinasakop. At nasakop na nga yung mga lungsod na may pader. Ibig sabihin, ano na yun, yung malalaking lungsod na yun, malalakas na lungsod, nasakop na yun ng Assyria. Ngayon, hindi pa sumusuko si Haring Hezekiah. Kaya ipinadala nung hari ng Assyria si Rabshakeh. So sino si Rabshakeh? Si Rabshakeh ay messenger ng hari ng Assyria. Si Hezekiah ay hari sa Judah. Okay? Okay, sana manatili sa inyong memory. So ito yung message ni Rabshakeh. Ito yung sabi niya, sinong pagtitiwalaan nyo? Sabi niya kay Haring Hezekiah. Sinong pagtitiwalaan nyo? Yung Ehipto? Wasak na yun. Sabi niya, sasabihin nyo bang magtitiwala kayo sa Panginoon? Inalisan na kayo ng mga dambana sa mataas na dako. Kasi guys, ang nangyari, yung mga places kung saan dun sila nagwo-worship, na nasira na yun, natanggal na yun. Ibig sabihin, kumbaga parang yung church ng Mabitak, kunwari yung Mabitak yung Judah, nasira na yung mga churches sa Mabitak. So kaya sinasabi ni Rabshakeh sa kanila, kanino pa kayo magtitiwala? Sa Panginoon pa ba ninyo kayo magtitiwala? Wala na nga yung mga sambahan ninyo, yung mga templo ninyo, sira na. Sabi pa ni Rabshakeh, magtiwala na lang kayo at lumapit sa hari ng Assyria. Nakita niyo guys yung purpose ni Rabshakeh sa pagpapadala sa kanya ng hari ng Assyria. Gustong kumbinsihin ni Rabshakeh ang Judah sa pamumuno ni Haring Hezekiah na wag na kayong magtiwala sa iba pa. Wag na rin kayong magtiwala sa Ehipto kasi natalo na namin sila. Wag na rin kayong magtiwala sa Panginoon ninyo kasi yung mga dambana nyo, sira na. Sabi niya, sumama na lang kayo at magpasakop sa Assyria. Magtiwala na lang kayo at lumapit sa hari ng Assyria. Pinapunta ako dito ng Panginoon. Ikiniklaim ni Rabshakeh na yung Panginoon na daw mismo ang nagpapunta sa kanya, which is, alam nating hindi totoo. Ikiniklaim niya na kalooban na ng Panginoon na i-give up ng Judah ang kanilang kingdom sa Assyria. Alam mo, pag nasa ganito kang sitwasyon, parang ang dali ng maniwala. Kasi nga ang dami ng wala sa'yo. Naalala niyo pinag-usapan natin last session nung Monday, yung promises ng Panginoon may phases. Ang promise sa'yo ng Panginoon, tutulungan ka niya, ibibigay niya yung blessing na
na inihanda niya para sa'yo. Pero bago mo maranasan yung promises at bago mo matanggap yung promises ng Panginoon, may mga difficulties. And nandito na si Haring Hezekiah sa point na parang, oo nga no, parang hindi na yata nga kami tutulungan ng Panginoon. Wait lang, parang kalooban na nga ng Panginoon na kami ay sumuko sa Assyria. Why? Kasi parang tama lahat ng sinasabi ni Rabsakeh. Ito pa sinabi niya, sinabihan niya ang mga taong bayan, yung mga sumusunod, yung mga taong bayan ay kinausap niya na huwag kayong padaya kay Hezekias. Ang pakinggan ninyo ay ang hari ng Assyria. Huwag kayong maniwala kapag sinabi niya sa inyong magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil tiyak na mapapasakamay ng Assyria ang lupain ninyo. So guys, ito na siguro yung point na nasa dead end na rin Haring Hezekiah. Bakit? Dahil mas malakas na sa kanila yung kalaban nila. Mas maimpluwensya na sa kanila ang Assyria. Mas marami ang sundalo ng Assyria laban sa kanila. So paano mo dadalhin yung bayan mo at ilid sila na magtiwala pa rin sa Panginoon? So yan yung mensahe ni Rabsakeh. Pero guys, idiretso natin pero inutusan sila ng Haring Hezekiah na huwag sumagot kahit konti. Kaya tahimik lang ang Juda habang nagtatalumpati si Rabsakeh. So ito yung sitwasyon. Habang sinasabi ni Rabsakeh yun, yung mga bagay na yun, yung mga pananakot niya, yung mga pagyayabang niya, sabi lang ni Hezekiah, walang magsasalita, tahimik lang tayo. And minsan guys, silence is your best way to win the battle. Kasi minsan, the more na parang nagsasalita siya, lalabang ka na rin ng salita, hindi kayo magkakaintindihan. Kasi pareho na kayo nagsasalita. 'Di ba? At nakiniwala ko kung bakit magiging maganda yung result ng kwento natin ay dahil sa unang ginawa ni Hezekiah. Tumigil muna siya. Tumahimik muna siya. At si Haring Hezekiah ay pumunta sa templo. So anong ginawa? After magtalumpati si Rabsakeh, ang unang pinuntahan ni Hezekiah ay ang templo. Pinunit niya ang kanyang damit at nagsuot ng damit sako. Guys, kapag nakakabasa kayo sa Bible na ganito, pinunit ang kanyang damit at nagsuot ng damit sako, ang ibig sabihin lang nun, nag-fasting siya. Ang purpose ni Haring Hezekiah, kaya siya pumunta sa templo, kaya siya nag-fasting, magpe-pray kasi siya. Okay? So, andyan ang kalaban, andyan ang ebidensya na sila ay talagang matatalo na. Pero hindi siya nagsalita. Hindi siya nagdesisyon. Anong unang ginawa ni Hezekiah? Pumunta siya sa templo, nag-ayuno at nanalangin. Diretso natin. Isa pang ginawa ni Haring Hezekiah, pinapuntahan niya si Propeta Isaias. Okay? So sabi niya sa isa niyang mga tauhan, puntahan mo si Propeta Isaiah. Naniniwala si Haring Hezekiah na may mensahe ang Panginoon kay Propeta Isaiah. At pinuntahan siya ni Propeta Isaiah, dala ang mensaheng galing sa Panginoon. Ito yung mensahe galing sa Panginoon. Babasahin natin sa Isaiah chapter 37, 6-7. Sinabi ni Isaiah sa kanila, ganito ang iyong sabihin sa inyong Panginoon. Ito daw yung sabihin niya kay Haring Hezekiah. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa mga salita na iyong narinig na ginamit sa paglapastangan sa akin ng mga lingkod ng hari ng Assyria. Narito, ako'y maglalagay ng espiritu sa kanya upang siya'y makarinig ng balita at bumalik sa kanyang sariling lupain at aking pababagsakin siya sa pamamagitan ng tabak sa kanyang sariling lupain. Wow! Guys, ang sarap marinig ng ganitong balita kapag nandun ka sa gitna ng takot at ng malaking problema na meron kang kalaban o meron kang pagsubok, meron kang mga foes or enemies sa iyong buhay, mga problema, pagsubok na parang mas malaki pa sa'yo. Tapos ito yung maririnig mo galing sa Panginoon na sabi niya, huwag kayong matakot. Kasi ang Panginoon na nilapastangan nila mismo
ang makikipaglaban para sa kanila. Anong sabi dito ni Propeta Isaiah na galing sa Panginoon? Ang Panginoon mismo ang gagawa ng paraan. Siya daw yung maglalagay ng espiritu sa kanya para bumalik na sila mismo sa kanilang lupain. Parang ang gusto sabihin ng Panginoon, huwag kang mag-alala, Haring Hezekiah, ako ang gagawa ng paraan. Aalis yan, titigilan nila kayo, ako ang gagawa para mismo sila ay umalis at bumalik sa kanilang sariling lupain. Yon ang mensahe ng Panginoon galing kay Propeta Isaiah. Tingnan nyo guys diretso natin yung kwento. Habang nasa waiting period si Hezekiah kung anong gagawin ng Assyria, ito yung ginagawa ng Assyria guys. Nakipagdigma ang Assyria laban sa malalakas na lungsod ng Libna at Ethiopia. Guys, ito yung mga iba pang city sa paligid ng Juda. Nilalabanan na sila ng Assyria at sila'y natalo ng Assyria. Sumulat si Rabsakeh kay Hezekiah at sinabing, nabalitaan mo ba ang nangyari sa mga hari ng Libna at Ethiopia? Huwag ka nang padaya sa Panginoon mo. Oy, grabe, no? Yung parang nasa good mood na si Hezekiah, pero nagtatagumpay pa rin yung kalaban niya. Sabi ko nga sa inyo guys, nung isang session natin, matatanggap natin yung promises ng Panginoon from His Word. Pero darating talaga yung panahon, dun sa promise na inangkin natin, na pinaniniwalaan at pinanghahawakan natin, yung nangyayari sa sitwasyon mo ay opposite dun sa ipinangako ng Panginoon. Okay, tingnan nyo sabi ng Panginoon, through Prophet Isaiah, huwag kang matakot. Ipagtatanggol kita. Pero after nung promise na yun, ito yung nangyayari. Palapit ng palapit yung kalaban sa kanila. Parami ng parami yung alyansa nila at paunti ng paunti yung pwede nilang maging kakampi. Kung sisilipin natin to sa mapa, baka nag-iisa na lang ang Juda nung panahon na yon at sila na lang ang natitirang hindi nasasakop ng Assyria. So, matatakot ka ulit. Matatakot ulit si Haring Hezekiah, 'di ba? Pero nang mabasa ni Hezekiah ang sulat, anong ginawa niya? Pumunta siya ulit sa templo ng Panginoon at nanalangin pa rin. So anong ginagawa ni Haring Hezekiah? Okay, punta ulit ako sa templo, magpe-pray ulit ako since nakuha ko naman yung message ng Panginoon, pero bakit ito pa rin yung nangyayari? It is not the right time to give up. Kay Haring Hezekiah, it is the right time to trust in the Lord. Even the situation is the opposite of what God promised, he will still pray and trust the Lord. Amen? Kaya nagsugo si Propeta Isaiah kay Hezekiah upang sabihin ang mensahe ng Panginoon. Again, mensahe ng pangako ng pag-iingat at tagumpay nila laban sa Assyria. Okay, napansin nyo, every time na magpe-pray si Haring Hezekiah, laging mangungusap ang Panginoon kay Propeta Isaiah at sasabihin niya ulit yung kanyang mga pangako. Diretso natin ang basa sa verse 37 to 38. Ang anghel ng Panginoon ang lumaban sa Assyria. Nasiraan ng loob ang hari ng Assyria, si Sennacherib, at tumakas at nanirahan sa Ninive. At dito siya pinatay ng sarili niyang mga anak. Tingnan nyo guys tingnan nyo guys kung ano ang ginawa ng Panginoon. Yung anghel ng Panginoon ang lumaban sa Assyria. Guys, walang ginawa si Haring Hezekiah ni walang pakikipaglaban na ginawa yung mga sundalo ng Juda. Sino nakipaglaban? Yung mismong anghel ng Panginoon. Which is according to the promise of God. Sabi ng Panginoon, ako mismo ang maglalagay sa kanila ng espiritu para matakot sila at sila'y umalis dito. Yun nga yun nangyari. Nasiraan ng loob ang hari ng Assyria dahil ang kalaban na nila, anghel ng Panginoon. Guys, wala na silang panalo doon. Alam nyo ba guys, ang isang anghel ng Panginoon kayang pumatay ng 7,000 men. Ganon ka-powerful, ka-skillful ang isang angel lang ng Panginoon.
paano ka makikipaglaban sa angel ng Panginoon? So nasiraan ng loob yung hari, tumakas siya. Nanirahan siya sa Ninive, pero guys, dito mismo sa Ninive, nagkaroon ng family conflict sa pamilya ng hari ng Assyria at mismo yung mga anak ni Haring Sennacherib ang pumatay sa kanya. Guys, ipinagtanggol ng Panginoon si Haring Hezekiah. Ipinagtanggol ng Panginoon ang kaharian ng Juda. Bakit? Yung hari nila marunong tumawag, marunong magtiwala, at marunong mag-antay sa Panginoon. Punta na tayo sa mga lessons na makikita natin dito. Guys, tandaan natin, sa spiritual life natin, laging may dalawang voices na magtatalo sa isip natin. At tong voices na to na nagtatalo sa isip natin, may direct effect yan sa pananampalataya natin. Nakaka-apekto yan sa pananampalataya natin. Tandaan natin, kapag lumalakad ka sa pagsunod mo sa Panginoon, huwag kang mag-expect na laging magiging smooth or cloud nine. Talagang lagi may sitwasyon talaga na magtitiwala ka, mamaya magdududa ka. Magtitiwala ka, mamaya masisiraan ka ng loob. Magtitiwala ka, pero mamaya negative na naman yung ating mararamdaman. And guys, lagi yung magtatalo sa mga isipan natin. There are two voices. Yung una, yung voice of truth, yung voice na galing sa Panginoon. At nandyan yung voice ng ating enemies. Nandyan yung voice ng ating situation. Nandyan yung voice ng hirap ng buhay. Nandyan yung tinig ng mga pangangailangan. Mawawalan ka na ng trabaho. Ang hirap ng trabaho mo. Bumabagsak na yung negosyo mo. Hindi ka na mahal nung mahal mo. Masisira na yung pamilya mo. Mga kapatid, always remember, always listen to the voice of truth. Sabi ko nga sa inyo palagi, ang salita ng Panginoon ang mananatili magpakailanman. Remember, nung pinag-usapan natin last session, ang langit at lupa ay lilipas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Only the voice of God, only the word of God will prevail. O saan tayo magtitiwala? Doon tayo magtiwala sa magpe-prevail magpakailanman. Sa buhay natin guys, lagi yan narinig ko nga yung isang illustration ng aking tita na pastor, si Pastora Wilma. Lagi niya inu-illustrate to. Sa buhay daw natin ay lagi magtatalo si itim at si puti. So alam na natin, si itim ay ang kasamaan, ang puti ay ang kabutihan. Magtatalo yan palagi sa ating mga buhay. Ang tanong niya, sino mananalo? Si puti o si itim? Ang sagot ay kung sino ang pinapakain mo. Siya ang mananalo. Kung ang pinapakain natin ay ang kadiliman, mananalo siya laban sa liwanag. Pero kung ang laging ang pinapakain natin ay ang liwanag, siya ang mananalo sa isipan natin, sa ating mga puso. So guys, there are two voices. Pero saan nakatutok ang ating mga tenga? Saan nakatutok yung ating atensyon? Kapag ba may problema ka, mas lalo kang kakausap ng mga taong makakapagpalaki pa at makakadagdag ng problema, o pipiliin natin yung ginawa ni Propeta Hezekiah. Okay, salita ka lang dyan, Rabsakeh, tahimik lang ako. Hindi kita kakausapin. Kahit nakakatakot yung mga sinasabi mo, hindi kita kakausapin kasi ang kakausapin ko ay ang Panginoon. Kaya in difficult times, kapag nandun tayo sa dead end, guys, ang kausapin natin ay ang Panginoon. Amen? Next, madalas, tandaan nyo to guys, napatunayan ko to for many times. Mas madalas maingay ang tinig ng kaaway. Paulit-ulit. Ngunit ang tinig ng Diyos, minsan mo lang yun maririnig, minsan mo lang ma-encounter yung very precious word and promises of God. Kanino ka mas makikinig? Kaninong mensahe ang tatayuan at paninindigan mo? Guys, napansin ko to yung mga thoughts na makakapagpaalala, yung mga thoughts na nagdudulot ng anxiety, ng depression, ng discouragement,
Guys, hindi sila umaalis. Nandyan lang sila nakapark sa isipan natin, sa puso natin. Kasi sila, kagaya ni Rabsakeh, mas may energy sila magsalita, mas may energy silang manakot, bigyan ka ng pag-aalala. Remember yung pinag-usapan natin last session, ang Word of God madaling makalimutan. Napansin ko, kapag ang Panginoon nagbigay ng promise, minsan lang niya sasabihin yon. Kasi guys, dun mas nagiging significant yung pagtitiwala natin. Mas maraming sasabihin ang kalaban ng Diyos, at ang Panginoon minsan lang siya magsasalita, pero powerful yon. Kasi gusto talaga ng Panginoon, maging significant yung pagtitiwala natin sa Kanya. Na kahit minsan lang natin ito maririnig, pero panghahawakan natin. Amen? Pero ang tanong, mas kanino tayo maninindigan? Maninindigan ka ba dun sa lagi mong takot? Maninindigan ka ba dun sa frustrations mo? Mas dun ka ba magdedwell sa mga bagay na nawala na sa'yo o wala pa sa'yo? O magdedwell ka sa sinabi ng Panginoon that I can take care of you. Do not worry about tomorrow. Amen? Kasi mas maaasahan natin yon. Ang best weapon ni Haring Hezekiah ay ano? Yung kanyang panalangin. Which is yun yung ginagawa natin palagi. Yung pananalangin. Why? Tingnan mo ginawa ni Hezekiah. Ina-isolate niya yung sarili niya sa ibang mga tao. Pumunta siya sa templo. Why? Kasi nga kapag yung ibang tao na ang nakikita niya, lalo na kapag si Rabsakeh ulit yung kanyang kausap, natatakot siya ulit, nawawalan siya talaga ng kumpiyansa. But whenever he isolate himself at ang kausap lang niya ay ang Panginoon, ano napansin niyo? Dumarating palagi ang mensahe ng Panginoon. Guys, the Lord is our always present help. Whenever we need Him, may sasabihin siya sa atin. Whenever we seek Him. Di ba sabi sa Jeremiah? Sabi doon, if you will seek me with all your heart, you will find me. Amen? Minsan, hindi talaga i-expose ng Panginoon ang sarili niya dun sa madadaanan mo lang talaga siya sa kalsada. Wala nang pinaka-precious maliban sa Panginoon. Ikaw ba, kung meron kang alahas guys, yung bang alahas mo, itatabi mo lang sa lagayan ng tsinelas? Di ba hindi? Why? Mahalaga yun eh. At ganun din ang Panginoon. Sana makita natin na ang Panginoon He is our most precious treasure. Kaya ang Panginoon minsan hindi siya agad-agad natin, nandyan siya agad, mag-a-appear siya. Minsan inaantay tayo ng Panginoon to seek Him, to call upon Him. Pero isang bagay na lagi natin matitiyak, whenever we need the Lord, whenever we approach Him, He will be there. At makukuha natin yung tulong sa panahon na kailangan natin yon. Amen? Pag sinabi na ng Panginoon ng kanyang mensahe o pangako niya, hindi niya na to uulitin. Kagaya na sinabi ko kanina, kasi hindi siya magbabago sa ipinangako niya. Pag sinabi niya sa iyong, yes, anak, sa iyo ko yan ibibigay. Maniwala ka, hindi mo lagi mararamdaman na ganito yung sinasabi ng Panginoon. Minsan niya lang yan sasabihin. Isa sa mga reasons kasi hindi naman magbabago ng isip ang Panginoon. Hindi siya nagbibigay bawi, guys. Isa sa karakter ng Panginoon. Kapag siya ay nagsabi ng kanyang mga pangako, it is irrevocable. Ikaw na lang talaga ang magtitiwala sa Panginoon on your own effort. Kasi ang Panginoon, hindi naman niya babaguhin yun. Kahit minsan niya lang sinabi. Guys, last, guys, sana intindihin niyo ito Nagpe-pray si Hezekiah, hindi naman para kumbinsihin si Lord na iligtas siya. Ang panalangin ang tumulong kay Hezekiah para pumayapa siya at matyaga niyang maantay ang gagawin ng Panginoon. Believe me guys, believe me. The reason why we are always praying again and again, repeatedly, hindi naman natin kailangan kumbinsihin si Lord. Kasi ang Panginoon, decided na siya. He wants to bless you. Anong sabi dun sa Jeremiah 29:11? For I know my plans for you. Plans to
prosper you and not to harm you. And He is so decided ever since na ang gusto niya sa atin is for us to prosper and not to harm us. Ibig sabihin, kung may hinihingi ka sa Panginoon at yan ay sa ikabubuti mo, guys, you don't need to convince the Lord. Hindi natin siya kailangan kumbinsihin. Pero Kuya Rel, ba't nagpe-pray pa rin tayo? Again, kaya tayo nagpe-pray, kagaya na sinabi natin, hindi para kumbinsihin si Lord. Kaya tayo nagpe-pray, guys, para maka-flow tayo sa gagawin ng Panginoon. Kasi sabi niya kay Hezekiah, okay, ako nang bahala. Pero, wait lang Lord, ikaw nang bahala, pero tignan mo yung mga kalapit syudad namin, natatalo pa din. Si Hezekiah, ang nakikita niya, yung ginagawa ng Assyria, hindi niya nakikita yung ginagawa na ng Panginoon, di ba? Pero yung prayer niya, yung pagpunta niya sa templo, yun ang nag-iingat kay Hezekiah para manatili siyang na-composed, para manatili siyang nagtitiwala at manatili siyang mag-antay sa gagawin ng Panginoon. Subalit hanapin ninyo ang kanyang kaharian at lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Natatandaan nyo guys ito, yung seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Ano nga, ito yung reason na kung bakit siya sinabi ng Panginoon. O huwag niyong laging hanapin kung anong inyong kakainin, kung anong inyong iinumin at huwag kayong mabalisa. Verse 30, sapagkat ang mga bagay na ito ang siyang hinahanap ng lahat ng mga bansa sa sanlibutan at, tingnan nyo nalalaman ng inyong ama na kailangan nyo ang mga bagay na to. Alam ng Panginoon na kailangan natin yan. So again, kailangan mo bang kumbinsihin ng Panginoon na kailangan mo yung hinihingi mo? No, alam yan ng Panginoon. Pero sabi niya, subalit hanapin ninyo ang kanyang kaharian at lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Again, consistent mga kapatid, ang gusto pa rin ng Panginoon ay relationship. Mapapasayo nga lahat ng kailangan mo, lahat ng gusto mo. Hindi naman tayo close. Kaya sabi ng Panginoon, alam ko, kailangan niyo yan. Guys, ito yung amazing hindi ito lagi napipreach. Pero itong verse 32, ang hindi lagi na isasama kapag ipinipreach ito. Masusurprise kayo. Huwag kayong matakot munting kawan sapagkat nakakalugod sa inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Tingnan nyo ulitin ko sabi niya dun sa verse 31, hanapin muna ninyo yung kaharian. Kasi lahat ng kailangan mo at inihingi mo, ibibigay naman sa inyo ng Panginoon. Pero tingnan niyo yung attitude ng Panginoon. Gustong-gusto niya. Guys, yun yung another term sa nakakalugod. Gustong-gusto ng Panginoon ibigay sa iyo yung kaharian. Parang ganito, anak, may surprise ako sa iyo. Pero hanapin mo. Diba? Pero sabi niya, pero anak, gustong-gusto kong makita mo yun. Anong ibig sabihin? Pag sinabi ng Panginoon, hanapin niyo to. Kasi lahat ng kailangan ninyo, mapapasa inyo. Hanapin niyo. Hindi siya nagpapahirap. Kasi ang totoo, ipapakita rin talaga sa iyo ng Panginoon. Why? Kasi gusto kong makita Nagets yun? Kung ayaw niyang, albawa, may isang tao, ayaw niyang ibigay talaga sa iyo yung isang bagay, hindi niya yun ipapakita. Pahihirapan ka niya. Pwedeng, naipangako ko kasi na pag nakita niya to, sa kanya na lang to, gagawin ko, ibabaon ko sa Baguio. Taga Siniluan ka. Bakit? Ang purpose niya kasi, wag mong makita. Dahil ayaw niyang makita mo. Pero ang Panginoon, anak, alam ko yung kailangan mo. Umiiyak ka ngayon. Anak, alam ko yung kailangan mo. But seek me first. Hanapin mo ko. Pag nakita mo ko, lahat ng kailangan mo kasi alam ko Pero sasabi mo, Lord talaga, hanapin pa kita. Ang hirap naman nun. Sabi, anak, hindi. Kasi gustong-gusto kong makita mo.
Alam mo yun, yung parang, naalala ko no, nung 2 years ago, nagbigay ko sila ng regalo, tapos parang treasure hunting yung style, yung may mga clue pa, yung parang punta kayo sa ganito, nasa ibabaw ng aparador, tapos mula dun sa ibabaw ng aparador, akyat ka dun sa rooftop, mga ganun. Yung alam mo yun, yung hindi ko gustong pahirapan sila, gusto kong makita nila yung regalo, pero may mga clue nga lang. At medyo mag-e-effort sila na tumakbo, umakyat, hanapin, di ba? Pero gusto kong makita nila, at ganun din sa atin, guys. The Lord knows your needs. Alam ng Panginoon kung ano yung kailangan mo. Pero nagpe-pray tayo para manatili tayong makapagtiwala sa ating Panginoon. Kaya guys, again, remember, hindi mo kalaban ng Diyos. Kung meron kang mga kailangan ngayon, kung meron kang mga kalaban na problema, pagsubok, anumang kalaban mo ngayon, kalaban mo yung karamdaman mo, tandaan mo, hindi mo kalaban ng Panginoon, kakampi mo ang Panginoon. And this is His desire. This is the heart of God. Kung bubuksan mo ang heart ng Panginoon ngayon, He is willing to give you what you need. Anong kailangan mo? Anong kailangan mo ngayon? Anong pakikipaglaban ng meron ka? Kung ikaw si Haring Hezekiah ngayon, ano ang sinasabi ng Rabsake ng buhay mo ngayon? Pero ito yung gawin natin. Don't listen to that voice. Listen to the voice of God. The only truth comes from God. Merong magulo na sa isip mo dahil you really don't know, ano ba bang paniniwalaan ko? Ano pa bang pangahawakan ko? Anong pag-asa pa ang pangahawakan ko? Sometimes, we feel like we are losing. But just like Hezekiah, you feel like losing, but the real thing is the Lord is preparing you to your victory. At guys, kapit ka lang. Lagi kang bumalik sa templo ng Panginoon. Balik ka lagi sa prayer time mo. Balik ka lagi sa yung prayer room. Dahil andun ang totoo nating tagumpay.